VP Sara Duterte pinapag-resign na. Nanawagan si House Assistant Majority Leader at Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon kay Vice President Sara Duterte na bumaba sa pwesto kung hindi siya interesadong gampanan ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad bilang isang Vice Presidente. Ang pahayag ni Bungalon ay kasunod ang pag-ikot ng mga larawan at video sa social media na nagpapakita kay Duterte sa Calaguas Island kahit hanggang Lunes ng umaga ang araw ng nakatakdang debate sa plenaryo ng Kamara sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President OVP. Sinabi ni Bungalon, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, na ang kanyang naiulat na presensya sa isang beach resort ay nagpapahiwatig na wala siyang intensyon na dumalo sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at ipagtanggol ang budget ng OVP dahil dapat ay nasa Manila siya noong linggo o sa hindi bababa sa nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Lanao del Sur 1st District Representative Zio Alonso Adiong, ang budget sponsor upang maghanda para sa mga katanukan tungkol sa OVP. Si Duterte hindi dumalo sa deliberasyon o nagpadala ng isang kinatawan na may formal na otorisasyon. Kinilala ni Bungalon na pare-pareho si Duterte sa kanyang pagkawala. Iginiit na ang mga pagkilos na ito ay nagpapahiwatig na si Duterte ay hindi interesado sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Kung magpapatuloy ang partner na ito, iminungkahi ni Bungalon na maaaring nararapat na hilingin sa kanya na bumaba bilang Vice Presidente. Pagkanulo sa public trust yan, ito ang sinabi ni First Rider Party List Representative Roach Rodriguez Gutierrez ay nagpahayag ng kanyang paniniwala na si Vice Presidente Sara Duterte ay gumawa ng pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng hindi pagdalo at pagtatanggol sa panukalang budget ng kanyang opisina. Sa isang press conference noong Martes, September 24, binigyang diin ni Gutierrez na ang tiwala ng publiko ay naitatag sa pamamagitan ng proseso ng pagboto dahil inaasahan ng mga mamamayan na itaguyod ng mga halal na opisyal ang kanilang mga tungkulin sa konstitusyon. Sinabi ni Gutierrez na kapag ang isang opisyal ay hindi humarap sa Kamara upang ipagtanggol ang kanilang budget, ito ay sumisira sa kumpiyansa ng publiko at maaaring tingnan bilang isang paglabag sa tungkulin. Gayunpaman, nilinaw niya na bagamat ito ay isang makabuluhang issue, hindi ito nagbibigay ng sapat na batayan para sa impeachment na nagsasaad na ang impeachment ay hindi kasalukuyang tinatalakay sa Kamara. Samantala, inakusahan ni Senate Deputy Minority Leader Riza Hontiveros si dating Philippine National Police PNP Chief Benjamin Acorda na nakipag-ugnayan sa mga questionableng individual batay sa mga larawan ni Acorda kasama si Tony Yang, ang kapatid ng dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Sa pagpapatuloy ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality na pinamumunuan ni Hontiveros sa mga legal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming POGOs noong Martes, September 24, ipinakita ni Hontiveros ang isang walang petsang larawan na nagpapakita kay Acorda, Yang at dalawang pang ibang mga individual. Nagpahayag ng pagkabigo si Hontiveros na kukunan ng larawan ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas kasama si Yang na isang takas mula sa China na may warrant of arrest para sa pandaraya or fraud. Binigyang diin niya ang pangangailangan para sa mga tagapagtupad ng batas at mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng kamalayan sa mga naturang bagay at konusyon kung bakit ang mga matataas na opisyal ay makikipag-ugnayan sa isang taong hinahanap ng mga autoridad na binanggit na ang integridad ay mahalaga kasama ang pag-unawa ng publiko tungkol dito. Sa pagsasalita sa pamamagitan ng isang tagasalin, binanggit ni Yang na nakilala niya si Acorda noong si Acorda ay nagsibibilang hepe ng pulisya sa Mindanao, kung saan siya ay naiulat na Northern Mindanao Regional Director sa oras na kinuha ang larawan. Ipinakita rin ni Hontiveros ang mga larawan ni Acorda na dati ng PNP Chief kasama sa Suwal, Pangasinan Mayor Lizeldo Calugay, ang umano'y kasintahan ng na-dismiss na Bambam Tarlac Mayor Alice Guo, na kilala rin bilang Guo Huaping at kapatid ni Guo na si Wesley. Sa pagdinig, ipinaliwanag ni Calugay na kinuha niya ng larawan si Acorda dahil kakilala niya ito mula sa panunukulan ni Acorda bilang hepe ng pulisya sa Suwal, Pangasinan. Iniimbestagahan ng mga senador ang umano'y paggamit ni Yang sa kanyang planta ng bakal
Philippine Sanyal Steel Corporation sa Cagayan de Oro City bilang sentro ng mga illegal na pogo. Pagmamayari din niyang ang Oro One Incorporation, isang customer relation service provider para sa Seanway Technology, isang pogo hub na nakalink sa business partner ni Michael Yang, si Lin Wai-Xiong. Iniharap ni Hontiveros ang birth certificate ni Tony Yang na huli nang nairehistro noong 2004 na siya ay 34 taong gulang na sa ilalim ng pangalang Filipino na Antonio Maestrado Lim. Pinunto niya na ito ang parehong pamamaraan na ginamit ni Guo Huaping upang gumawa ng pagkamamayang Pilipino upang makapagtatag ng negosyo sa Pilipinas at tumakbo para sa pampublikong opisina. Narito panoorin natin ang kabuuang video. At kung bago ka po sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. At kung ano po ang inyong mga masasabi tungkol dito, malaya po kayo makakapag-komento sa ibaba. Maraming salamat. Nancy. Yes, I know them. I really wonder what our high officials in government are doing, fraternizing with a wanted fugitive. So tama ba itong isa, retired General Lawrence Coop, former regional director for Region 10, yung isa, Colonel Lemuel Gonda, chief of the Regional Cybercrime Unit for Region 10, at yung isa pa, Colonel Aaron Mandia, former Cagayan City Police Director. Sila po ba ay mga kaibigan nyo? Nancy. Yes, I know them. You know them, alright. Paano nyo sila kilala? Okay, so I got to know them through the Cagayan Business Federation because as a member of the federation, of course, we have moments when we get to meet these officials, especially when we need some help for the safety of our community. Pwede nyo po bang ipaliwanag yung litratong ito? This photo is not actually a meeting. It was just us visiting the head of police in Cagayan during that time, who is seated in the center. Okay, and the other one that is beside me, I am not sure about his name. And there is also one that is Xiao Lu. Xiao Lu is also here. Who is Xiao Lu? On the right or on the left? Xiao Lu is the one in the front, seated in the front. On the right. And ano yung pangalan ng head of police Cagayan noon? So my English is not very fluent, but I call him Akola or Akoda. So that's, SP Pro Tempore has corrected you. He's the former chief PNP. Sa picture na ito, regional director pa sila ng Region 10. Matagal na po ba kayong magkakilala? Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. Alam nyo ba, meron kayong warrant of arrest mula sa China para sa fraud? I am not aware. You're not aware? Well, yung mga law enforcement authorities namin, yung mga high officials namin sa gobyerno, alam nila yung mga bagay na yun. So, in relation to the photos I talked to you about, I really wonder what our high officials in government are doing, fraternizing with a wanted fugitive. At ito kaugnay nung statement na binasa kanina, it's not just about integrity, which is the most important thing, but also the perception of integrity na importante din. 这个照片能不能跟我们解释一下？后面能不能跟我们解释一下？Pwede niyo po bang ipaliwanag yung litratong ito? 这个照片能不能跟我们解释一下后面的故事是什么？ Meeting po ba yan? Sino ang mga kasama nyo dito? At anong pinag-usapan nyo? 请问这是开会吗？还有你跟谁在一起？然后你们在讲什么？这个不是开会，这个是以前在卡家园的那个阿弟吧，是警察长嘛，在卡家园大家有去卡在 CDO 吧练习吧。那他们是谁？那个有一个是那个是我就是那个叫小卢。小卢。哦，小卢。还有谁？
还有另外那个我看不大清楚，那个坐在我旁边的那个。OK， 还有谁你知道的？还有中间那个是以前在卡加园做那个警察长的吧？那个吧，他做那个警察长，我们去给他好像说去拜访他，给他恭喜，就去做客一下里面。做客。哦，没有其他的什么，没有其他的。Okay, so this photo is not actually a meeting. It was just us visiting the head of police in Cagayan during that time, who is seated in the center. Okay, and the other one that is beside me, I am not sure about his name. And there is also one that is Xiao Lu. Xiao Lu is also here. Who is Xiao Lu? On the right or on the left? Xiao Lu 在哪里呀？小卢就是在马尼拉的。他在这个照片在哪里？拍这个照片是去那个就是那个以前的那个警察长的那个家里面。所以小卢在这里，在这个照片吗？啊？这个照片吗？什么？小卢，你刚才说那个名字小卢，就是在这个照片里面有一个叫小卢的。对，他在哪里？就是在前面的。哦，就在前面的这个啊。Okay, Xiao Lu is the one in the front, seated in the front. On the right. And ano yung pangalan ng head of police Cagayan noon? 请问那个时候你说那个警长，就是 Cagayan 的警长，他叫什么？就是坐在中间的那个。那个我英文也说不准，反正我就知道他叫阿狗啦。阿狗啦。哦，阿狗啦，阿狗大概念。阿狗啦，阿狗大。我也说不到。Okay, so my English is not very fluent, but I call him Akola or Akoda. So that's SP Pro Tempore has corrected you. He's the former chief PNP. 他就是那个 Acorda， 他以前是国家警察的警察长。I think the president of companies is well aware other people whom he meets. So mukhang matagal na po ba kayo magkakilala? 请问你 ng dating chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture. Regional director pa siya. I think that photo was. Yes, SP Pro Tempore. I think that photo was Tempore. I think that photo was taken when PNP chief Acorda was still the regional director of the province. And salamat SP Pro Tempore. He was not yet the chief of the Philippine National Police. Tama po. Salamat po SP Pro Tempore. And the same for these photos. Sa picture na ito, regional director pa sila ng Region 10. Matagal na po ba kayong magkakilala? 在这个图片呢，在这个照片，您说你们是认识了很久，对吗？这个警长。他在卡加园工作的时候，我们认识的。Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. And Mr. Yang, alam nyo ba, meron kayong warrant of arrest mula sa China para sa fraud? 请问杨先生，您是否知道您从中国有这个逮捕令，就是为了这个欺诈的这个案件有逮捕令？我不知道。I am not aware. You're not aware. Well, yung mga law enforcement authorities namin, yung mga high officials namin sa gobyerno, alam nila yung mga bagay na yun. So, in relation to the photos I talked to you about, I really wonder what our high officials in government are doing, fraternizing with a wanted fugitive. At ito kaugnay nung statement na binasa kanina, it's not just about integrity, which is the most important thing, but also the perception of integrity na importante din. Please stay
Please stay on in this hearing, Mr. Yang, sa kagandahang loob ng Bureau of Immigration.